Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus proposed another parable to the crowd, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed seeds all through the wheat, and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, 'Master, did you not sow good seeds in your field? Where have the weeds came from?' He answered, 'An enemy has done this.' His slaves said to him, 'Do you want us to go and pull them up?' He replied, 'No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Can we clap our hands for our Lord? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. We greet everyone, good morning! Good morning po sa inyong lahat. Okay? Ngayon po mga kapatid ay 16th Sunday na po tayo in Ordinary Time. We just heard the parable of the wheat and the weeds, mga kapatid. This parable is often interpreted as the Lord will separate the good, which is the wheat, and the bad, the evil one, the weeds, on the last judgment. So, alam na ng Panginoon, ikaw, dito ka, no? Ikaw ay trigo, ikaw dito ka, damo ka, no? Mga kapatid, erase nyo yan, erase. Sabi nila, that is not a good interpretation, no? While that is true, there we will face the last judgment. But the parable today actually represents the complexity of our hearts, the drama of the good and evil in our hearts, our spiritual battle. Nagtatalo ang damo at trigo sa ating puso. Kaya mga kapatid, nung binasa ko yung ating ebanghelyo, ang una kong naramdaman ay na-bad trip ako doon sa naghasik ng masamang binhi. Bakit mo papakialaman yung isang taong nagtatanim lamang ng maayos? Bakit ka maghasik? Kaya ang tawag ko sa kanya, napaka-killjoy mo. No? So, tignan natin mga kapatid, binigay ko sa ating SOCOM yung picture, mga kapatid. Ayan, no? So, yan po ang wheat at yung weeds. Tignan ninyo kung gaano sila magkaparehas, mga kapatid. Sa Greek, tares ang tawag, at yung wheat, yung mabuti, ayan. No? So, sabi ng Panginoon, huwag niyong bubunutin muna, ako ang bahala. Bakit, mga kapatid? Because they said that if the weed, the tares, is accidentally mixed with the wheat, giniling at naging harina, mga kapatid, it will become a poisonous flour, nakamamatay. Kaya, sabi ng Panginoon, wait, hintayin natin, pwede nyo nang alisin para yung mukha ko na yung bida. Ayan, thank you po. So, pwede, nasa na ako? So, sabi ng Panginoon, ako na ang bahala, no? Huwag niyo munang tatanggalin, no? Huwag niyo munang tatanggalin. The harvesters are actually the angels. But the Lord told the angels, no, let them grow. Because only God has the wisdom to recognize the weed from the wheat. Amen po ba? Oh, kaya sa huli-hulihan ng panahon, mga kapatid, walang makapaghuhusga sa atin liban sa Diyos lamang. Romans 14:12, each of us will give an account of himself to God. Lahat tayo haharap sa Diyos.
para i-determine ng Diyos sa ating puso, nasan dyan ang damo, nasan dyan ang trigo. Humarap po sa katabi, harap. Sige po. Pakisabi sa kanya, masamang damo ka ba? Sige nga. Sige, ayan. Pag masamang damo, matagal, kayo pong nagsabi niyan. Hindi ako naniniwala, mga kapatid. God did not create evil or hell. God did not create evil or hell. Genesis 1:1, God created heavens and earth. Hindi niya sinabi doon, God created heaven and hell. Wala. God created heaven and earth. Father, saan galing ang hell, mga kapatid? Evil is the consequence of the rebellion of an angel. And we know his name, Lucifer. Isang araw sa buhay ni Lucifer, sumigaw siya, Non serviam Domine. Hindi ako maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ako ang paglingkuran mo. Nag-aklas siya sa Panginoon, mga kapatid. At simula noon, evil crept into our world. Tinukso si Adan at si Eva, at ngayon yung evil nakarating sa ating puso. Ang damo nakarating sa ating puso. Alam niyo, mga kapatid, nagbabasa ako about hell. There is a book of exorcists who wrote about hell. Sa hell daw, mga kapatid, gusto niyo malaman, una, mga kapatid, pa-swimming-swimming sila sa hell. No? Sa dagat-dagatang apoy. Gusto niyo yun? No? Pangalawang ginagawa nila sa hell, mga kapatid, there is gnashing of teeth. Nangangalit ang kanilang ngipin. Pangatlo, mga kapatid, alam niyo sa hell, akala ninyo kampi-kampihan sila para mapabagsak ang Panginoon. Mali. Kanya-kanya silang tactics, mga kapatid. Inggitan para pabagsakin ang ating Panginoon. At pinakahuli, nag-discover ko lang, nito lang, mga kapatid, pang-apat, lahat sila sa hell nagre-reklamo. Nagre-reklamo. Tignan ninyo, no? Lazarus and the rich man. Nung rich man napunta sa impyerno, reklamo siya ng reklamo. Ang init. Ang tagal ng homily, sabi nung rich man, no? Yung pari na naman na yan, no? We make unnecessary comments in it. They make unnecessary comments in here. Tignan nyo ang reklamador. Ang reklamador ang sinasabi, ako dapat ang masunod, hindi ikaw. Same with the battle cry of Satan. Non serviam Domine. Ako ang masusunod, hindi ikaw. Naalala ko, sumakay ako ng taxi, mga kapatid, ganun din ang nangyari. Pagsakay ko ng taxi, sabi sa akin ng taxi driver, saan ka ba? Diyan lang sa Makati. Galing akong airport. Ay, layo. Sabi ko, sige, palampasin. Sunod, may stoplight. Ay! Binuksan yung music. Pangit! May tumawid. Nakaka-bad trip. Sabi ko, kuya, itabi mo na. Itabi. Wala pa tayo sa ano. Itabi mo na, bababa na ako. Sabi ko, nakalimutan kong pari ako no? Puro ka reklamo, kuya. Ibaba mo na lang ako. Masisira ang aking araw. Bumaba ako. Yung pangalawang taxing sinakyan ko, iba naman, no? Binuhat yung bag ko, lahat-lahat, tinulungan ako. So, nung bumaba ako sa Makati, halos ibigay ko sa kanya yung wallet ko, mga kapatid, no? Talagang salamat, kuya, kasi hindi ka mareklamo, mga kapatid. Sapagkat kung gusto nyo ng foretaste ng hell, magreklamo kayo araw-araw. Humarap sa katabi, sabihin mo, huwag kang mareklamo, please. Go, ayan. Susunod kayo. Ba't di kayo sumusunod sa pare? No? Ulit, 1, 2, 3, go. Huwag kang mareklamo, please. Go. Ayan. So, foretaste of hell. Mareklamo. CCC 1037, mga kapatid, nakalagay doon sa ating catechesis. God predestines no one to go to hell, but those who willfully and persistently turns away from God until the end, they will see hell. That's why this is not a problem of God allowing hell. It is us who is choosing hell. Amen? And the parable speaks to us today as a serious call to responsibility to make our freedom in view, not of hell, but of heaven, of our eternal destiny. Sana ginagamit natin ang ating kalayaan, hindi susi para tayo magkasala, pero sana tayo'y ginagamit ang kalayaan para mapunta tayo sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? That's why I will teach you today, my dear brothers and sisters, 3 things. No? In verse 30, nakalagay doon, let them grow together. This is not actually God tolerating hell. No. Let them grow together.
Anong tawag dito ni St. Paul? Tatlong term that I will teach you today. Yung pagitan ng evil at ng ating last judgment. Ang buhay natin ngayon. Ready na po ba kayo? Yes or no? Number 1, mga kapatid, pakisabi nga po, 1, 2, 3, go. Acceptable time. Go. 2 Corinthians 6:2. This time is not a time for the evil to thrive, but a time where God's grace and opportunity for salvation is always available. That's why this is your acceptable time, mga kapatid. In the first reading, it is written, sa halip na kami iyong parusahan, kami iyong kinahabagan ng may hinahon at pagtitimpi. Sapagkat pag nagreklamo ang Diyos sa atin, sino ang matitira? Unang kikidlatan ang pare, susunod ang lectors. Walang matitira. Pero ang Diyos may hinahon at pagtitimpi. Make the most out of it, your acceptable time, by choosing good and avoiding evil. Amen po ba? Humarap ulit sa katabi, sabihin mo, may oras ka pa. Go. Ayan, di ba? Acceptable time. Number 2, mga kapatid, 1, 2, 3, go. Pakisabi nga po, down payment. Go. 2 Corinthians 1:22. The Holy Spirit sets everything in motion. The Holy Spirit pushes us as a down payment. Sabi ng Panginoon, babalik ako sa bandang huli, ang ibababa ko muna, Espiritu Santo. So yung Espiritu Santo, down payment. At yung down payment na ito, mga kapatid, pinupush tayong lahat papunta sa last judgment. In short, no one will escape the last judgment. Lahat haharap sa ating Diyos. That's why in the second reading today, it is written, the Spirit comes to our aid. When we are weak, He is our strength. When there is groanings in our heart, the Spirit will lead us, will teach us the way. Amen? CCC 1039 sa ating katekesis, mga kapatid, makinig ho kayo. In front of Christ, our ultimate judge, we will be all laid bare. Tatagalogin ko, pasensya na kahit naka-live tayo. Sa harapan ng ating Panginoong Diyos, huhubaran tayong lahat. Hubad. At sana ang makita niya ay mas maraming trigo kaysa sa damo. At sana pagharap natin sa Panginoon, dala natin ang ating full payment sa kanyang down payment na lumago ang trigo sa ating mga puso. Amen po ba? Humina yung amen ninyo. Wala pa kayong pambayad sa down payment. Humarap ulit sa katabi, sabihin mo sa kanya, sabihin sa kanya, pautang naman, go. Ayan, no? Pambayad sa down payment. Ikatlo, huli, ano yung una, mga kapatid? Number 1, acceptable time. Number 2, down payment. And number 3, mga kapatid, ang pagitan sa evil papunta sa last judgment. 1, 2, 3, go. Pakisabi, liturgy, go. 1 Corinthians 11:26. Sabi po nila, liturgy is the final phase of salvation history. Liturgy is the final act before we face heaven, eternal destiny. Because liturgy is the foretaste of heaven. Kaya nga sabi sa ating ebanghelyo, mga kapatid, God gathered all the wheat into His barn. That is what we are doing every Sunday. All the wheat are gathered in the barn of God. That's why in the Mass, we gather, we listen to God, we partake in the food of God. Yan ang gagawin natin sa langit. Haharap tayo sa Diyos, makikinig sa Kanyang salita, papakainin tayo. Yun lang ang gagawin natin sa langit. That's why the liturgy is the foretaste of heaven. Kaya kung dito pa lang inaantok ka na, ayun, antokin ka rin sa langit. Kung dito pa lang naboboringan ka na, maboboring ka rin sa langit. Kaya if you appreciate liturgy, you will appreciate heaven. That's why when you come to Mass, believe that you are attending heaven. The foretaste of heaven, the final phase of our salvation history. Ano po yung number 1? Number 2,
Number 3, yan ang tawag natin no? God is not tolerating evil, but this is our acceptable time, our down payment, and the liturgy before we face heaven. Mga kapatid, I will end my homily with a simple story. Nagpakumpisal po ako sa isang madre, 95 years old na siya. I'm very humbled because I'm a young priest to hear a 95-year-old sister for her confession. But she insisted. So umupo ako sa tabi niya. Nagkumpisal siya at pagkatapos nun, sabi ko, na-curious lang ako, no? Ano kaya ang dasal ng isang 95-year-old person? No? Ano kayang dasal nila, no? Pag sinabi niya sa akin, Father, kulang ako sa sasakyan ng lupa, no? Parang hindi na magmamatter yun, sister, no? Sister, anong dasal mo? Ang ganda ng sagot niya, mga kapatid. Makinig kayo. I do not know how long I will live, but I want myself beautiful as God created me to be. Uulitin ko po. I do not know how long I will live, but I want myself beautiful as God created me to be. My dear friends, this is our acceptable time. God is not tolerating the weeds in our hearts, but God is cheering us up to let the wheat in us grow beautifully as God created us to be. Amen? Muli po, palakpakan natin ang Panginoon. Happy Sunday po sa inyong lahat.